Magandang tanghali mga kabay. So ito na po yung pangatlo ko na approved repair. 39514 letter B. Ang model nito mga kabay, DWE6411. Finishing sander ng DeWalt. Ayan. So ang papalitan nito mga kabay ay ayan, yung plating niya. Bearing 6001. 6001. Apat na rubber boot. Ayan, ito po yung pinakapaan niya. Tapos, yung isang set na carbon brass na may kasamang brass holder. So, yan po yung ikakabit natin dito sa DWE6411 finishing sander ng DeWalt. So, tara mga kabay, samahan nyo po kung kakabit po natin. So, yan mga kabay, pinakalas ko na po yung kanyang platen. Ayan, syempre ito. So, sa pagkalas ito mga kabay, ayan, umiikot lang po yan. So, lalagyan nyo lang po dito ng flat screw. Ayan, haharangan nyo lang yan bago nyo po kalasin. Ayan. Para po hindi sasabay yung armature pag ikot. Para makalas nyo yung lock. Tapos iangat nyo lang yan. Tapos hilain nyo na yung platen. Ayan. So ito yung papalitan natin mga kabay. Kaya ko pinapalitan yung rubber boot. Dahil ayan po, yung pinakadulo niya pudpud na po. Ayan, yan po yung bago. Ayan. So maluwag na po ito. Kaya ko po siya pinalitan. So, 4 na piraso yan mga kabay. Pati itong platen. Ang tatanggalin lang natin dito yung clamp. Ayan. So, unahin natin yung clamp. So, ito madali lang magkalas. Ayan. Susungkitin mo lang yan pag ganyan. Ayan. Ganon din sa kabila. Sungkitin mo lang. O kaya flat. Gamit kayo ng flat screw. Ayan, pag umangat na yan, pwede nyo lang kalasin yung paper clip. Ayan. So, ililipat natin ito mga kabay. Kailangan natin ilipat, ilipat, ilipat. So, ayan mga kabay, unahin natin ito. Dahil madali lang po magkabit nito. Mas matagal yung sa kabila dahil pupukpukin pa natin. Ito yung clamp nya. Iipit nyo lang yan dyan, tulak nyo. Ayan. Ganon din sa kabila. Tapos, ipitin nyo lang ng long nose. Ayan, ipitin nyo lang siya para mag-lock. Ayan. So, yan. Pwede mo nang i-lock. Ayan. So, okay na ito mga kabay. Ayan. So, problema na lang natin ito. Kasi ito, medyo may katigasan. Pero pagkalas nyo mga kabay, ganito lang po. Ayan. Gamit lang kayo ng kung ano yung merong butas na parang ganito. Ito pala mga kabay, sa magnetic drill ito. Pinalas ko na yung dito na nakalagay na tanso para magamit ko para dito. Ayan. Ginagamit ko rin to pag nag-testing ng demolition. Dito ko pinapatama yung bala. So hindi ko siya tinapon dahil sayang. Magagamit naman. So ito mga kabay, ayan, kung mapapansin nyo, ito po yung pin. Yan, yun po yung susundutin nyo. Yan, umpisa tayo dito sa dulo. Pukpukin nyo lang. Madali lang naman yung pagkalas mga kabay. Ang mahirap lang nito yung pagbalik. Yan, so hanap tayo ng mat holes ulit. Yan, ito, ganito. Pukpukin natin palabas ito, yung pin. Yan. Ngayon, pag napukpok na mga kabay, pwede nyo nang dukutin ng long nose ito. Tapos hihilain nyo. Yan. Yan. So, madali lang po magkalas. Ang mahirap nito yung pagbalik. Yan. So, sa pagbalik nito mga kabay, ang posisyon po nito, pag ganyan. Kung paano nyo po kinalas, ganun din po yung pagbalik. So, ganun po yung posisyon niya. Ayan. Tapos, dito nyo po itutusok yung pin. Ayan. Para mag-lock. So, ito medyo may katigasan. Dahil spring po ito. Wala po tayong ibang pang-ipit. Ayan. Pag na-shoot nyo na yan, kailangan yung spring, ito, yung spring niya masushoot din dyan sa pin.
para gagana siya. Ayan. So ito mga kabay, kamay lang gamit ko, dinidiinan ko lang siya. Tapos sabay pukpok ng screw, ng lice. Yan. Kailangan tumapat siya dito sa kabila, sabay diin. So parang ang dali-dali lang mga kabay, no? Pero masakit sa kamay. So yan na, pumasok na mga kabay. Ayan. So pupukpukin naman natin ngayon ng pabaliktad. Kailangan nakakalso ka maigi mga kabay, kasi nababasag po ito. Medyo malutong naman tong plastic na to. Hindi pala malutong, makunat. So hindi siya ganun mababasag. Pero pag mali yung pagkalso mo, maaari pong mabasag ito. So kailangan lapat na lapat siya. Ayan. Bago nyo pukpukin. Ayan. Para pumasok po. Ayan. So yun na, okay na. Umubra na mga kabay. Umubra na yung technique. Yan, ayos na. Pero kulang pa ng palo. So kailangan pa ng palo. Kulang pa. Yun, ayos na. So yun na po yan mga kabay. Okay na. So ito na lang. Ayan. Kapag wala naman kayong pampress mga kabay, pwede nyo rin yung pukpukin. Ayan. Pero kailangan pantay mga kabay. Yung ipupukpok nyo, kailangan hindi siya tatamaan yung cover. So gagamit lang kayo ng malapad mga kabay na bilog. Ayan. Pwedeng ganito. Ay hindi. Hanap tayo dito. So ganito mga kabay. Kahit naman anong bakal pwede. Kailangan sakto lang siya sa bearing na hindi siya mapipitpit. Ayan. Tapos sabay palo. Kailangan pantay mga kabay. Yan. So yan na mga kabay, pasok na. So pwede na natin ikabit yung rubber. So sa pagkabit naman ng rubber mga kabay, ganyan lang. Hindi naman siya pwede magkabaliktad dahil meron po siyang lagayan sa pinakapaan niya. Yan. Tutusok nyo lang ganyan, diin nyo. Yan. Ganyan. Yan. Yan. Ganyan na forma niyan mga kabay. So ngayon, lalagay na natin dito sa kanyang pan. Yan. So paglapat na mga kabay, balik natin yung lock. Ito po. Yung parang may ano siya sa gitna mga kabay, ano bang tawag yan sa Tagalog? Ayan. Parang container. Yung po yung papasok dito. Papasok po yun sa shafting ng armature. So kailangan pumasok ito bago nyo ilagay yung lock para po hindi siya makalas. Ayan. So medyo may katigasan. Ganun talaga yun dahil bago yung rubber mga kabay. So pwede rin yan, i-ano muna natin yung screw para maipit yung ano. Ay hindi pala pwede kasi wala yung rubber. So kailangan talaga ipilit mo ito mga kabay. So ayan mga kabay, naikabit ko na po yung lock. Ayan. So yun po yung lock ng pan. Ayan. Okay na. So ang sunod dito mga kabay ay yung carbon brush. Papalit tayo ng carbon. Ayan. Hugutin nyo lang ito mga kabay. Ayan. Madali lang po. Tapos, kung paano nyo po hinugot, ganun din po yung pagbalik. Ayan. Didiinan nyo lang po siya. Diretso sa armature. Ayan.
Tapos pasok nyo yung wire dyan sa gilid. Tapos isusuksok nyo po yung terminal doon sa field coil para gumana. Yan. So ganun po yung forma niya. Yan, nakasuksok po yan sa terminal yung brush holder papuntang carbon. Ganon din po sa kabila mga kabay. Hugutin nyo rin ito. Tapos kabit natin itong bago. Ayan. Itutusok nyo lang yung brush holder sa armature. Tapos kabit nyo ulit yung terminal sa papuntang field coil. Tutusok nyo sa field coil mga kabay. Gamit lang kayo ng long nose mga kabay para hindi po mabalik. Ayan. So, kailangan saktong-sakto siya mga kabay. Kailangan hindi siya nakaangat. Ayan. Ito parang nakaangat to. Hindi siya lumapat. So, kailangan natin diinan para lapat na lapat. Yun. So, okay na mga kabay. Naikabit na natin yung carbon. So, testing natin kung gagana. Siyempre, isasara na natin. At tayo ay tapos na. Yan. So, ang next mga kabay, balik natin yung kanyang rubber. Ito po, yung rubber pad. Yan. Tapos syempre yung screw. Ayan, medyo matigas na ito mga kabay dahil bago yung rubber pad. So natural lang po yan na medyo matigas. Tiyagain na lang natin pag higpit mga kabay. Ay pumasok. So yan mga kabay, minano-mano ko na lang dahil pudpud na po yung dulo dito. So hindi na po siya kakapit. So ayan, testing na po natin. So ayos na siya mga kabay, ayan. Gumagana na po. So ang pinalitan lang po natin dito mga kabay ay yung rubber bolt na 4. Platin, tsaka 6001 na bearing at isang set na carbon. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay, bye bye.